Hello everyone, I am your Kikay Principal. Join me as we talk about life, work, and travel. Please like, share, and subscribe! Good morning! Good morning! Good morning! It's a sunny day today. And guess where we are heading today? We're going to Culion! Talaga isa din sa bucket list ko ang ma-visit ang Culion, known as the Leprosy Island, diba? Ang problema lang ngayong araw na to, walang biyahe ng Montenegro Lines going to the island. Kaya andito kami ngayon, naghahanap kami ng kahit na private motorboat to take us to Culion. So abang-abang lang. In the meantime, take a look at this sunny port. Parang ito yung port ng dito sa El Nido, kung saan lahat ng mga island tour ay dito nagki-clearing, nagsasign ng mga manifest para cleared sila mag-proceed sa kailang island tour. Ayan, nakikita nyo, ayan ang mga turista, mostly foreigners lining up, ayan, para po mabigyan na ng clearance ang kanilang motorboat para sa tour. Ganito po ang itsura dito. Ganda pa rin ang tubig. Kami waiting makakuha ng kahit na private na motorboat. And our journey began. Si Sir na Coast Guard, siya po yung tumulong sa amin kung paano po kami makahanap ng private na motorboat to take us to Culion. Ganda po dito, no? Ito na naman po kami. The trio strikes again. So we again rented this whole bangka just for the three of us. Culion, parating na kami. Visible from here yung tinatawag nilang Agila viewpoint. Ang laki din pala ng isla ng Culion. Laki, oh. Yan, that's still part of Culion. Pero ito yung pinaka-town. As you can see, ito lang yung maraming mga bahay-bahay. Excited na ako to explore Culion. Kaya samahan niyo ako ulit, ha? We're approaching Culion Island! Andiyan na po sa aking likod yung Culion Island! Woo! One of my bucket list! Finally! At malapit po tayo sa Culion Island. Nakikita niya yung sa likod. Kuya, isa bang picture nila ka sa likod, kuya? Yan, malapit na kami sa Culion Island. Kitang-kita na po talaga yung Eagle Viewpoint, Culion. Ganda. Yung tubig, grabe, oh. Sobra yung tubig. Ala, grabe din ang tubig dito. Sobrang linaw din. Sobrang linaw. Ayun po yung aming rent na motorboat.
dyan lang muna sila, taantayin nila kami. Siguro mga 4 or 5 ang uwi namin. So pagdating dito sa Culion, kami lakad-lakad muna. And target namin, humanap ng tricycle. Para mag-tricycle tour kami dito sa isla. Ay, ang linaw ng tubig. At saka walang basura. Nakakatuwa naman. So, ayan, nakahanap na kami ng tricycle agad-agad. So, take us around the town. Ang ganda ng kalsada dito. Parang tumaming iyo. Grabe naman, balansi, andyan ka eh. Alam po, ang ganda. Oh, ang ganda. Kaya basta pwede lang ako dyan maligo, ganon. Anywhere. Lang minutes, may dala ako dito pang paligo. Seryoso. I could just simply change later. Dito pwede naman ano. Paano nagkasaya sa handcarry ko? Hindi, isang piraso, 1 piece. Oh, nakakatuwa. Yung kanilang kalsada po dito sa Culion ay nasa gilid talaga ng isla. So, ayun, iikot kami ng isla. Andito ako sa back ride. Ito yung pinaka-monument dito. This monument ay pinatayo siya kasi yan po yung parang pinaka-landmark kung saan po dumaong yung barko noon na nagkikarry ng 300 plus ata yun sa nabasa ko na mga leper galing sa Cebu. Cebu ata yun. Tapos sila yung unang dinala dito. Ito yung pinaka-landmark. Ayan. Let's take a closer look. Ito po siya. Picture din kami. Pero we can, come closer and read. This marker is dedicated as a tribute and remembrance to the thousands of leprosy patients who have segregated and isolated in Culion. Let it know that leprosy patients will never walk alone. Nakaka-touch naman to. Ngayon, umiikot-ikot po tayo dito. Tapos itong area na to, tinatawag po siyang Reverend Ulpiano V. Evangelista Memorial Wards. Ayan po yung mga pabahay ng mga may leprosy. Ang sabi ng aming parang pinaka-tour guide dito, meron pa rin daw mga nakatira diyang may leprosy. Pero hindi na rin daw sila nakakahawa. Yun nga lang, ayan na nga si Kuya. Nakikita ko dito. I think he's a leper din. Pero hindi naman na daw sila nakakatakutan dito dahil hindi sila nakakahawa dahil may gamot naman daw. Isa sa mga monument, ayan. Major General Leonardo Wood, soldier, physician, administrator, and benefactor of the lepers. The inmates of the Culion Leper Colony. May 1931. Ayan, akyat tayo doon sa may taas. Galing ako doon sa baba. Hinihingal ako at umakyat ako dito sa taas. So, this is part of yung pabahay ng mga may leprosy. Itong mga pabahay na to, yan may mga color na yan. Even up to this portion. Ayan. Sabi ng driver namin, may mga nag-a-apply daw. Pag nabakante yung bahay, let's say namatay na, mag-a-apply daw kung gustong tumira dito sa Culion. Kasi dito monitored naman ang may mga leprosy. Pansin ko lang, napakatahimik naman ng isla na to. Sobrang quiet. Ngayon, andito naman po tayo sa isang simbahan dito sa Culion. Immaculate yung church na to. Ayan. Saglit lang po, padaan.
Lumang-luma na ang itsura ng church. Akyat tayo doon sa taas. I wonder kung kailan ito itinayo. Ito. May marker. Ayan. The walls of the church were taken from the old fortress built in 1740. The base and surrounding walls are hewn from live corals, although concrete has been poured in some areas. In 1933, the church underwent reconstruction under the supervision of Father Hugh McNulty. Ayan. Lumang-luma nga talaga tong church na to. Ang ganda ng location ng church. From here, makikita mo din yung Eagle viewpoint. Check natin kung ano nasa loob. May practice. Ayan. Siguro ito ano ng communion. Nagpa-practice lang ng communion. Nakakatuwa. Baka nga siguro kumpil lang. Ay, yung mga bata nakakatuwa, oh. Katang pag-upo nila, naka-social distancing. Talaga napaka-laid back pa rin nitong isla ng Culion, ha? Like an old church, meron po siyang bell tower. Isa sa palatandaan na luma yung church pag may sarili siyang separate na bell tower. May isang area dito sa gilid ng simbahan. Dito kami dinala ni Jay, yung aming tour guide. Sabi ko, ano kaya yung area na yun, Jay? Sabi niya, dito daw sa may taas ay nung giyera daw. Dito daw may tangke. Tingnan natin kung anong meron dito sa taas. Ay, kanyon! Oo, may kanyon. Bali, itong kanyon na to, nung panahon ba to ng Hapon? Sinong may-ari itong kanyon? Hapon or ang ating mga sundalo? Sa Hapon ito. Tapos ito, ano to, Jay? Parang watchtower. From up here, you can see how beautiful the island is. Diyan kami kanina dumaan. Ito din pala kanina. Yung church ng, I thought this is Maya Hotel. Church pala yung sa malayo kanina natin nakita. Tambay-tambay kami dito. Diyos ko, ang ganda naman dito sa area na to. Ang taas sa area na to. Tapos dito siya. Yung kanyon, meron doon sa kabila, meron na sa left side, meron din na sa right side. Ganda. Itong aming DIY tour, napaka exciting din. Alam mo yun, you're not really expecting kung anong datnan mo. Maganda yung ganitong tour. Gusto ko lang i-share sa inyo gaano kaganda yung view dito sa parang pinaka-lighthouse dito sa Colganan. Ito yung lumang parang watchtower niya. Tapos ayun, functional din naman na ayan, lighthouse. Actually, light lang kasi walang house. Tapos ito, yung mga relic ito nga ng mga, ano tawag nga dito? Kanyon. Yung panahon ng mga Hapon. Isa ito sa, I think, magandang viewpoint dito sa Coron kasi pag-ilim ka, makikita mo yung view ng dagat sa paligid. Napakaganda. Tapos dito makita mo yung school. School po yan. Malalaman mong school kasi may school ID sa taas. Tapos ito po yung church. And then later po pupunta na rin sa katabing nila kasi maganda doon sa may hotel Maya. Napaka-relaxing na dito.
Right now, andito naman po kami sa Hotel Maya. Lumang-luma na po itong hotel na to kasi this used to be a dormitory. Ito, napaka-interesting ng history nitong Hotel Maya, and this is the only hotel here in Culion. Ayan, pwede po kayo mag-overnight dito. Air condition naman lang kayo na lang room. Ayan. So, basahin nyo na lang po. Stop nyo not basahin itong history po ng Hotel Maya. Bali, dati po siyang dormitory ng mga batang affected ng leprosy. At ang nangangalaga ay ang mga madre. And I'll take you around. Ito po yung loob ng Hotel Maya. Kaso nga lang, katatapos daw ng event dito. So, magmimerienda sana kami. Kaso nga lang, wala daw silang mga prepared na food. Ayan. Ito po yung interior ng Hotel Maya. Bababa na lang kami doon mamaya at maghahanap kami ng aming meriendahan. Ayan. Tapos sa taas po yung mga rooms ng Hotel Maya. And ito po yung view niya sa labas. Kitang-kita yung parang pinakapantalan doon. Andun lang din sa tabi nito yung pinuntahan namin kanina na church na Immaculada Concepcion. So, ito po yung facade ng Hotel Maya. Napaka-laid back po talaga dito sa Culion. Parang napaka-slow pace pa din ng buhay dito. Ayan, nakipagkwentuhan muna kami sa staff ng Hotel Maya. Maya-maya na lang kami hahanap ng aming pagkain or merienda. Pero ang sarap dito, ang lilim. Special po yung ating museum today kasi Saturday po o Sunday. So, ito yung mga coins. Oh, normal po, 200 each po yung ano, yung currency. Yung Dito sa yung entrance po sa museum ano. But today is Saturday. We will collect a little bit higher than that. Okay. Para po doon sa bantay na magbubukas. Usapan natin. So, authorized. Maliit lang po yung church. So, the church was called Purisima Immaculada? Di po, Purisima Concepcion. Iba pa. Ni Nuestra Señora. That was the time of the Recoletos, built in 1740. It was a fortress where Purisima Concepcion, the Nuestra Señora, was so little inside the fortress. Fortress po, Moog. Okay? Then to make the long story short, then came the American in 1800. So this has been changed into a big church in 1930. So 1740 then 1930 using the same materials of hewn coral rocks from the sea. Yung pong nakikita nyo sa harapan niya, including the embellment. Can you still see the embellment? Yung tinatawag na coat of arms. Yes, kalasag. Yung kalasag. Yes, under the Mama Mary. Yes, I can still see it. That's still original from 1740. And dinala po ba kayo ni driver dun sa kanto, yung tinatawag nilang parola? But yes. It was not parola, it was one of the bastions. It was a lookout, one of the bastions. Tama, parang watchtower. Watchtower po, that is still made of 98% corals. But this one is, sabihin ko ng 80% na lang. Kasi may mga semento na siya, may mga etc. Tapos may mga canyon po doon. Canyon was made to protect the community from the attack of the Moros. Yun naman nakalaban ng mga Amerikano. Akala ko Hapon. Hindi po. Wala pong kinalaman ng Hapon dito kahit konti. Okay. Hapon po just came here para pick upin yung mga doktor na gagamot din yung mga kanilang mga officers po ron. So, Japanese state dito. So, yung nagpagawa ng mga cannons doon ay mga Recoletos po, 1624. Americans? No. Recoletos po. Recoletos. Agustinian priest. Mga priest. Yeah, Recoletos. Agustinian. Then, panahon ng Spanish. Then, pasok ang panahon ng Amerikano, 1906. Hindi ko ba naalala pasok yung mga Amerikano dito. The Jesuits started the church and the school. The school was in 1936 po yan, simulan. Then 1950. Until now, it is a school by the Jesuits. Connected lagi po sa Ateneo. This is Ignacio. Okay. So, ayan po ang
magsing kwento ng simbahan, yung tinatawag na bastiones, the schools, na particularly sana para lang sa mga babae lang, but then it become boys and girls. Co-ed mga na. anak po ng mga lepers ang may unang-unang pakinabang. Yeah. Then, the most prominent building, syempre, yung former largest leper hospital in the world. That is now the Pinoy Sanitarium and General Hospital. So yan talagang ang leper hospital talaga. Papasok po tayo ngayon dyan. Why? Because the museum, ayan, napuntahan na ni Ma'am nasa loob. Okay. So, we'll buy your mask. Apo. Colon Sanitarium and General Hospital. We're coming in. We're going in. Called the biggest leper hospital in the world for leprosy. Ito po mismo yung compound na dati po ay open lang yan. With the school, with the church, and the community. Wala po itong gate before. I remember I was growing up here. Open na po yan. Takbo na kami ng takbo. Kasi nga lalo lola ko ay leper po. So this same spot. And the building that you are about to see became a museum. That was the largest laboratory research lab in the world. Nandun po yan. We're supposed to go this way pero masyado po Under construction, continuous po ang paggawa. Continuous kasi ito po ang sentro ng hospital even from Busuan and Pura. Oh, from Pura. Kaya dito po tayo dadaan. Paki-post nyo na lang po para basahin yung history. Dito na po kami sa loob mismo ng hospital. Ito mismo yung hospital. Colon ano ba to? Sanitarium General Hospital. Ito yung pong ticket namin going to the museum. Dayon ka mo. The word for the leproso and the words for the non-leper. Alam niyo kung saan ito? Nakalagay? Doon sa Welcome Barangay Libis, Welcome Barangay Balala. Exactly, that was the place. Okay, at ito na yung Nakalagay Replica. itong Barangay Libis. yes, Barangay Libis. Ito po yung sakto po yun. So, as if I am now standing inside the leper colony, at kayo ay nakatayo doon sa non-leper area. We call it a place for the Sanok, Saint, Marines, ano? This is the word for the leproso. So sa isang maliit na community na sinegregate from among the islands of the Philippines, may major segregation. That is the segregation of mga lahi ko, tsaka yung mga lahi ni Sir Jan. Si Sir Jan po kasi anak yan ng mga workers, mga nurses. Ako naman, anak na asyente. So we were divided before until 1970 ng gate. Okay, ano po ang protocol when you want to come here? Kasi dito, gate of no return to. This is land of no return. Hindi ka basta-basta makakalabas sa gate nito o sa isla when you were put here. Di ba? Kasi nga yung land of no return. Pero kayo po na nandyan, since you were the doctors, the medical personnel, the workers, of course, dito kayo magtatrabaho. But every day, you have to pass this. Hindi kayo pwede tumira dito. You will be there, but you have to work here. Daily, papasok kayo sa gate, wala ibang dadaanan. And going to the gate, coming here, kayo po ay inaatasan na maghugas. Maghugas nga na tama video mo. Maghugas na po ng kamay mo. Okay, yan po yung, ito po yung isa. And goodbye. Yeah. Ito, yan ba yan? Or Yes po, yan pa rin po yun. yan pa rin siya? At marami pong ganyan. Tapos Yes. So kapag nakita ng gwardiya na you've done your part, si gwardiya po na leper din, okay, i-allow na po kayo pumasok. But of course, meron lagi kayo, pag kayo ay visitors, may permit kayo, how long will you stay? Ano ang inyong purpose? Para ka may visa. Yes, para ka may visa. Ganun. Position di Isa sa mga boat. Right. Pero yan ang May I show you yung highlight po ito. Number one, ano ang Apo. so you can read them. Anyway, mamaya magbibigay ako sa inyo ng mga prayers. Okay? Ano ba ang cures? Ano ba ang mga practices? Cures and remedies. Ano ba ang mga belief system nila? Nung araw, before the arrival, when we say this segregation, this is militarized segregation. So you were brought here, patients were brought here against their will ng mga barko ng militar, American time.
So, ito po ay militarized approach. Hindi pwedeng, Pilitan. Hindi ka, punta tayo doon, gagaling ka doon. Pilitan. Pilitan yan. But eventually, nag-iba yung kwento. Mamaya makikita po natin yung evolution. Why is it? Yung ayaw nilang puntahan na lugar ay bandang ulit. Ginusto na lang. Ayaw nilang ulit. So, that was the evolution of the Napoleon according to other galleries na natin po. Alright? So, para lang makakita niyo po yung malinaw na itsura ng agila. Philippine Health System. Philippine Health System. Service, nandun po yung agila. And health service. So, this was a tribute to the nurses and medical doctors made in 1926. Samantalang yung simbahan, 1740 as a fortress. Pero ngayon, may dito may steps. Ngayon wala na. Aba, wala na. So, kasi ang Pulyon po ang pinaka-ideal place, you know, for segregation. Number 2, this has been a community, Spanish community, bago dumating yung mga Amerikano. Isa siyang community na nagpa-prosper na siya. And the center of the community was the church. Yung church na sinabi ko sa inyo na it began with the Recoletos until panahon ng Amerikano, Jesuits na. Okay? Alright? 1904, din na rin ito, pinag-isipan nila na gawing quarantine area ang Pulyon. And dumating na ang 1906, after na papondohan siya ng $50,000 at binigyan siya ng executive order na ang Pulyon na isang leper colony. 1906 was the first arrival of the 370 stricken people by the Coast Guard Captors Pulido in Mindanao. So, ito na po yung sanitary order nila. So, from that day on, until the 1930, tinawag po siyang pinakamalaking leper Colony. organized colony in the world. In the world. As well as, ang dami po nangyari noong 1930. So, ito po sila, when they arrive in the shore, quarantine sila. Okay, at least overnight. Then, hiwalay ang babae sa lalaki. May barbed wire po yan. Hindi ka pwede tawid-tawid. They were treated like an inmate. Sabi mo ni Dr. doon, di ba? Somehow may pagka... Ayan, natapos din po yung aming Pulyon tour. And then, ayan, pabalik na po kami dito ngayon.